Yes, again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serye. So for today, pag-usapan natin ang topic na ito. Hindi laging kapital ang unang kailangan. Minsan, diskarte muna. Wala akong malaking puhunan kaya hindi pa ako pwedeng magsimula. Ilang beses mo nang narinig yan o nasabi siguro yan. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi lahat ng negosyo nagsisimula sa malaking kapital? Minsan, nagsisimula ito sa kung anong meron ka ngayon. Halimbawa, may isang OFW or kahit na hindi OFW na gustong magkaroon ng extra income. Wala siyang malaking kapital, wala siyang sariling shop, at hindi rin niya kayang basta iwan ang trabaho niya. Pero, meron siyang oras pagkatapos ng trabaho. Cellphone, may internet, may experience, at isang skill na pwedeng pagkakitaan. Instead na sabihin wala akong puhunan, ang tinanong niya ano ang meron ako ngayon na pwede kong pagkakitaan. Doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi siya agad bumibili ng maraming stocks at hindi siya agad nag-rent ng shop. At lalong hindi siya umutang ng malaki para lang masabing may negosyo. Nagsimula siya ng maliit, tinest niya muna kung may market, nakinig siya sa customers at inalam niya kung ano talaga ang kailangan nila. At habang kumikita ng konti, may parte siyang binabalik sa negosyo. Mas magandang tools, mas magandang service, at mas maayos na marketing at mas maraming kaalaman, which is important. Hindi mabilis, hindi instant, pero unti-unting lumalago. At dito pumapasok ang isang mahalagang business lesson. Ang diskarte ay hindi shortcut. Ang totoong diskarte ay marunong kang gumamit ng resources, skills, information, at opportunities na available sa iyo. Pero tandaan, hindi rin sapat ang diskarte lang. Kailangan may execution, kailangan may consistency, at higit sa lahat, kailangan marunong kang mag-adjust kapag hindi gumagana ang ginagawa mo. Sa negosyo, hindi porket nag-work sa'yo or nag-work sa iba, ay automatically rin na mag-work sa akin. So, different market, different customer, different resources, at different situation. Kaya wag mong tanungin ang sarili mo na anong ginagawa niya para yumaman. Mas magandang itanong ano ang prinsipyo sa likod ng ginagawa niya. And paano ko ito ma-apply sa sarili kong sitwasyon? Iyan ang difference ng pangongopya at pag-aaral. Don't copy the journey. Learn from the principle. Start with what you have. Test before you invest big. Understand your customer. Improve what works and reinvest wisely. Dahil minsan, ang pinakamahalagang puhunan sa simula ay hindi malaking pera, which is true, kundi tamang kaalaman, tamang diskarte, at lakas ng loob na magsimula ng maliit. This is Jen. Follow my Amazon Serye for more practical business lesson. See you. Thank you. Bye.